yung mga nagnakaw, binabahari. Binabahari mo? Oo, binabahari. Binabahari ano? Wag nga. Mga kababayan, may babanggitin kami sa inyo. No? Kasi, kanina binanggit na namin ito, pero may hindi pa nakarinig. Nagtataka sila, bakit daw tayong mga Iglesia ni Cristo narito at nagrarally? Baka ba tayo yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Tayo po ay mga Pilipino rin. Pilipino po ba tayo? Opo! Sigaw nga ninyo, kami Pilipino rin! Kami Pilipino rin! Kami Pilipino rin! Kami Pilipino rin! Ninakawan din tayo. Ninakawan nga ba tayo? Opo! Sigaw natin, kami ninakawan din! 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 Doon na naman Ngayon, teka muna, may gagawin nakaturo. Gusto pa nga ninakaw, di ba? Oh, Yung perang ninakaw, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Ibalik! eh nung sa nagnakaw, anong dapat gawin? Palagutin! Anong dapat gawin? Palagutin! Para malaman natin kung sino talaga yung mga dapat ikulong na yan, dapat maging transparent, dapat ipakita yung investigasyon. Huwag itago! Sigaw! Huwag itago! At para tayo ay bigyan lang ng linaw na ginagawa natin dito, kapatid na Jerry, ay tawagin na natin. Apo, mayroon pong magsasalita po sa atin para bigyan linaw po ang ilang mga issues tungkol po sa nagaganap na napakalaking nakawan sa kapangyarihan po ng ating bansa. At ang ginagawa natin ngayon na pagkasama-sama para ihayag ang ating damdamin. Apo, Pagkam natin. hindi po tayo naninira. Inihayag lang natin ang ating damdamin pagod na sa ginagawang magnanakaw sa atin. Narito po, Kapatid na natin. tawagin na natin ang kapatid na Edwin Zavala. Palakpakan po natin. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga panawagan natin sa rally na ito ay ang ukol sa transparency o paglalantad ng katotohanan. Sapagkat karapatan ng bawat isa na malaman kung ano ang totoo. Huwag po natin kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Kaya dapat lang na gawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Kaya ang ating pagtitipon ito ay isang mapayapang panawagan na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Ipakita ang totoo, ilagtad ang katiwalian, tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Hindi dapat itago sa taong bayan ang mga katiwalian at mga magnanakaw, kundi dapat ilantad upang mamanagot at huwag nang pamarisan. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan, simple. Ang ating panawagan, madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ipubliko
nakakabahala, mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo. Ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ang mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo kong nakakabahala na kung sino pa yung tumistigo para matuntun yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa ang naiskakuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yun? Ano daw? Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang investigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Kaya malinaw po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot ang mga nagkasala. Sapagkat kung meron pong pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin upang maprotektahan ang mga makapangyarihan, ay hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananatili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Isipin po ninyo, isipin po natin lahat, paano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Interesado po ang marami. Sino-sino yung pinatawag? Sino-sino yung itinuro nilang sangkot o may pakana sa nakawan sa pondo ng bayan? Ano-ano yung mga ebidensyang ipinakita? Paano po ito ipinroseso? Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Karapatan po ng mga mamamayan ang malaman ang mga iyan sapagkat buwis nila mula sa kanilang dugo at pawis ang walang konsyensiyang ninakaw ng mga kawatan. Napanood po natin kanina yung video ng mga ilang buwan ng binabaha.
Napansin po ninyo yung sinabi ng isa sa mga biktima, panawagan niya doon sa mga kawatan. Ang sabi niya, makonsensya kayo. Nag-iisa lang siya, kaya siguro hindi siya naririnig. Baka dapat tulungan natin. Baka dapat iparinig natin yung makakarating sa dapat na datnan. Sabay-sabay po, sabihin natin, makonsensya kayo! Makonsensya kayo! Wala silang ganon! Mga kababayan, magbibigay po tayo ng halimbawa. Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon? Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Bakit tila kakaunti lang sa kanila ang nasa listahan ng pinakakasuhan? Paano po yung mga hindi man lang ipinatawag? Ibig po bang sabihin, ligtas na po sila nang hindi man lang iniimbestigahan? Ang tanong po ng marami, ano po ang basihan bakit sila ay tila inililigtas na sa mga kaso? Karapatan po nating malaman ang mga sagot sa mga iyan. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Transparency! 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 Mga kababayan, maging ang pagpapalutang ng mga isyu na lihis sa pagtuntun sa ugat ng katiwalian, isang uri po iyan ng pagtatakip na salungat sa transparency na hangad ng marami. Halimbawa po, para malihis lang ang usapan, ewan namin kung napapansin ninyo, pilit inaangguluhang ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Mulat sa poll at hanggang ngayon po, hayagan tayong nakikipag-ugnayan sa lokal at nasyonal na pamahalaan tungo sa maayos na koordinasyon para sa peace and order. Mahigpit din na ibinilin sa mga kapatid na panatilihin ang kaayusan. Alam niyo po yan! Maging sa leksyon sa pagsamba na itinuro sa buong iglesia, ibinilin pala sa atin, ipanalangin, ipagpanata, maging mapayapa ang pagkilos nating ito. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Kaya malinaw po, napakalinaw po, ang walang batayang pagpaparata at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Inuulit po natin, ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatarungang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya.
Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung meron dapat hangalin, iyon ay katotohanan, hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang-halata, pagtakip sa tunay na isyo. Mga kapatid, isipin mo natin sandali at sana narinig tayo ng dapat makahinig ito. Ito mo ay utos ng katwiran. Kapag lumas ang proseso, kapag ranta ng katotohanan, nagkakaroon ng tiwala ang mga mamamayan. Ngunit, kapag may pagtatago at panlilinlang, lumalaganap ang kawalan ng tiwala, lumalaganap ang galit, lumalaganap ang pagkakawarak-warak. Kaya, kung nais nating makamit ang kapayapaan dito po sa ating bansa, kailangan manaig at mailantad muna ang katotohanan. Katotohanan ang dapat ilantad. Iparinig natin sa kanila ano po dapat gawin sa katotohanan. Iparinig! Mahina raw! Gaano ba kahalaga ang transparency sa kinabukasan ng ating bayan? Kapag ang mga kabataan ay lumaki na nakikita na ang katotohanan ay pwedeng itago, ang kasalanan pwedeng pagtakpan, mawawala ang tiwala nila sa sistemang dapat sana'y nagtatanggol sa kanila. Ngunit, kung makikita nila na ang katotohanan ay pinangangalagaan at ang tama pinaninindiganan, tutubo po sa kanilang puso ang pagtitiwala at pagmamahal sa bayan. Mahal ba natin ang ating mga kabataan? Mahal ba natin ang ating bayan? Ilantad ang katotohanan. Kaya't ang panawagan natin para sa transparency, hindi lamang po para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Gaano naman kasama kung payagan natin na matakpan ang katotohanan? Sa tuwing nananahimik po tayo sa pagtatakip sa katotohanan, nagiging kasabwat tayo sa kasamaan. Kapag payag tayo na mamayani ang pagtatakipan at ang kasinungalingan, ano po katumbas niyan? Pinapayagan natin na patuloy na abusuhin ng mga kawakan ang ating bayan. Sino po tinatawagan natin ang pansin? Mga kawatan!
Kaya ngayon, tumitindig po tayo, mga kababayan. Ipinaglalaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang totoo. Dahil sa liwanag ng katotohanan, doon lamang muling mabubuo ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kaya, habang isinisigaw natin ang ating mga panawagan, kasabay po nito ang ating mga kahilingan. Nawa, mamulat ang mga puso ng mga nasa pamahalaan. Sana matauhan ang mga nagtatakip ng kasamaan. Sana magising ang bawat Pilipino sa tungkulin magbantay at manindigan. Sapagkat sa panahon ito po ng kawalan ng katiyakan, ang pagiging tapat at totoo ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa ating bayan. Mga kababayan, sa panawagan natin ito para sa transparency, hindi po natin nilalabanan ang mismong pamahalaan. Ang ating nilalabanan ay ang kasinungalingan at kasamaan. Hindi po natin layunin na babagsakin ang gobyerno bilang institusyon, kundi ano po layunin natin? Palakasin ito sa pamamagitan ng katapatan at accountability o pananagutan. Yan po ang diwa ng ating mga isinusulong transparency upang makita ng lahat ng katotohanan, accountability upang mapanagot ang mga nagkasala at maibalik ang ninakaw sa bayan, justice upang pairalin ang batas ng walang kinikilingan. Baka hindi nila tayo narinig. Baka hindi nila narinig yung panawagan natin, transparency, accountability, justice. Baka dapat iparinig natin, isa-isayin po natin sa kanila. Ano po yung una? Ano yung pangalawa? Isigaw natin yung pangatlo. Mga kababayan, ang ating panawagan po para sa liwanag, sapagkat sa pinipili natin ilang talang totoo, pinipili natin magbigay liwanag sa ating bansa. Ang ayong